splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord. Raise your voice, you heights, and all you depths. From furthest east to west, let everything that has breath praise the Lord. You reached into the dust, in love the Spirit breathed. You formed us in your very likeness. To know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord. Raise your voice, you heights, and all you depths. From furthest east to west, let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, let drums and choirs sing out. Oh, heaven, hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord. Raise your voice, you heights, and all you depths. From furthest east to west, you distant burning stars, all creatures near and far. From sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Dakila ka Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipapamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay pamamalita. Sa lahat ng tao, aking sasabing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong kabutihan. Awitin nila ang may kagalakan ang iyong katuwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, pag-ibig ay wakas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Ang kanyang nilikay, pagkalingan niya ay mamamalagi. Magpuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilika, pupurihin ka at pasasalamatan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na kabutihan niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na binibigay niyo sa amin ng pribilehyo na kami makalapit, makapaghandog ng aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kakayang ito na kalob niyo sa amin at sa pagkakataong ito, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord,
Naway linisin niyo po yung isipan at puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, at tanggapin po ninyo yung aming sama-samang pagsamba sa inyo, Panginoon. Nawa kayo lamang po ang aming mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Sabi po sa salita ng Panginoon sa Psalm 145 verses 3 to 6, "Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds." And in Lamentations 3:22 to 23, "Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness." And according to Ephesians 1:19 to 20, "And his comparably great power for us who believe. The power is the same as the mighty strength as he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms." I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death. Tunay nga na it's comforting, no, na even though we face trials as Christians, we have the assurance that God is with us, that God will remain faithful to us. So, sa umaga pong ito, tumayo po tayo at sama-sama po tayong umawit. Let's sing of the greatness, of the faithfulness of our Lord. Pasalamatan natin ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay. Let us sing, "How faithful the Father above." How faithful the Father above. How wondrous the works of the Son. How sweet is the Spirit given to us. How great is the greatness of God. Dawn, my soul with a new song awaits. Even in evening, my praise goes on. Forever, my God is the same. Let's sing, "How faithful the Father above. How wondrous the works of the Son. How sweet is the Spirit given to us. How great is the greatness of God. When my heart gazes on Calvary, and all of your mercies reign. Oh, that my Savior would die for me. I sing out with infinite thanks. How faithful the Father above. How wondrous the work of the Son. How sweet is the Spirit given to us. How great is the greatness of God. Oh, what a comfort in every trial. His presence is all that I need.
resurrection life. That power is living in me. Oh, that power is living in me. How faithful the Father above. How wondrous His works are. How wondrous the work of the How sweet is Son. His Spirit. How sweet is the Spirit Given to us. How great is the greatness of God. How faithful How faithful the Father above. How wondrous the work of the Son. How sweet is the Spirit given to us. How great is the greatness of God. How great is the greatness of God. How great is the greatness of God. Isaiah 6:3, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. And in Romans 5:12, in a loud voice they were saying, Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. And in Philippians 2:9-11, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon habang inaalay po natin ang ating mga papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba. Let us declare that our Lord is worthy. He is worthy to be praised. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. Beautiful beyond our highest thought. Worthy, He's worthy, He's holy. Holy, holy is the Word made flesh. King who bore our pain and poverty. Come to claim the rebel and the wretch. Worthy, He's worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Let's continue to sing, Holy, holy is the Lamb who died. Holy, holy is the Lamb who died, canceling the debt of Calvary, rising from the grave to reign on high. Worthy, He's worthy, all glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name.
for no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Let's sing, Holy, Holy Lord. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, 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 none beside you, greatly to be praised. Once more, let's sing, Holy, holy, Lord Almighty. Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name, for no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus, for no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. Tunay nga na ikaw ang banal na Diyos at karapat-dapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Kaya kami po ay lumalapit, Panginoon, sa umagang ito at inaalay namin ang lahat ng mga awitin ng papuri at pagsamba na nararapat na ibalik, Panginoon, sa inyo. Pagkat kayo ang aming Diyos, ang Diyos naming buhay at Diyos ng dakila, at wala nang makakapantay, Panginoon, sa inyong kapangyarihan at kadakilaan. Inaalay po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, ang pagsamba, Lord God. Nawa ay patuloy kayong maluwalhati, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pag-awit. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Let's offer up all our praises sa ating Panginoong Diyos. To Him, the God of light, who formed the mountains by His might. Oh, praise to Him who names the stars that sing His fame in skies afar. Oh, praise to Him who reigns in love, who guides the galaxies above, yet bends to hear our every prayer with sovereign power and tender care. Oh, praise to Oh, praise to Him whose love is seen in Christ the Son, the servant King, who left behind
His glorious throne to pay the ransom for His own. All praise to Him who humbly came to bear our sorrow, sin and shame, who lived to die, who died to rise, your salvation sacrifice. Once more, let's lift up all our praises sa ating Panginoong Diyos. All praise to Him whose power imparts the love of God within our hearts, the Spirit of all truth and peace, the fount of joy and holiness. To Father, Son, and Spirit now, our souls will lift, our wills we bow. To you, the triune God, we raise, with loving hearts a song of praise. To Father, Son, and Spirit now, our souls will lift, our wills we bow. To you, the triune God, we raise, with loving hearts a song of praise. Muli, O Diyos, sa iyo po lahat ng papuri. Sinasamba ka namin, Panginoon. Patuloy kang maluwalhati, Panginoon, sa buong gawain namin ngayong umaga. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na inyo pong binigay sa amin upang kami po ay makasamba ng sama-sama, makaawit ng sabay-sabay, Panginoon, upang ialay po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa inyo. Again, lahat pong to ay binabalik namin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay makakaupo na. Tinatawagan ko yung mga bata dito sa harapan. Mga kids. Dito. Samahan niyo po akong ipanalangin ang mga bata. Panginoon, inilalapit po namin ang mga batang ito sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin nawa sa kanilang murang edad, Panginoon, itanim po ninyo sa kanilang puso't isipan ng inyong salita, Panginoon. Upang sa kanilang paglaki, Panginoon, ay tanggapin kanila bilang Diyos na tagapagligtas nila, Panginoon, manampalataya sa inyo, Panginoong Jesus. Samahan niyo po sila sa kanilang paglaki, Panginoon, gabayan sila, Panginoon. Iwas sa anumang kapahamakan at sa anumang masama, Panginoon. Ingatan niyo nawa po sila at lumaki nawa silang may banal na takot sa inyo, Panginoon. Gabayan sila at ganun din ng kanilang mga magulang, Panginoon. Pagkaluban niyo po sila ng katalinuhan upang paano palaki ng mga batang ito ng ayon sa inyong kalooban, Lord. At dalangin din po namin ang kanilang mga tagapagturo sa Sunday School. Samahan niyo po sila, Panginoon. Bigyan ng kakayahan upang ituro ng matapat at malinaw sa mga batang ito ang inyong salita, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon. Gabayan sila, Panginoon. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.
dumako po tayo sa ating sama-samang pananalangin. Una ay magbigay po tayo ng panalangin ng pasasalamat sa ating Diyos sa nakarang taon sa atin, sa lahat ng ginawa sa atin ng Panginoon. Pangalawa, panalangin ho natin na patuloy tayong magkaroon ng matibay na relasyon at pagmamahal sa ating Diyos. Pangatlo, panalangin natin yung ating church na magkaroon ho tayo ng patuloy na kaayusan sa ating mga gawain at pag-iibigan sa bawat isa. Sige po, sama-sama tayong manalangin. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo yung sama-sama naming dalangin, Lord. Alam po namin na tutuparin po ninyo ito ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Salamat, Lord, dahil meron po kaming Diyos na malalapitan, Panginoon. At alam po namin na kayo ang tumutupad ng aming mga dalangin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami makalapit sa inyo. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your
truth planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let their truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan ho natin yung ating mga Biblia sa Matthew chapter 6, verse 31 to 34. Sa aklat po ng Mateo, Kabanata 6, talata 31 hanggang 34. Matthew chapter 6, verse 31 to 34. Matthew chapter 6, verse 31. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Purihin ang salita ng Diyos. Makaupo na po tayo.
Check. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa panibagong linggo, panibagong araw na ito at panibagong taon na meron kami. Hiniling po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos at pangunguna sa amin. Nawa ay patuloy naming maranasan ang iyong kabutihan kung paano kayo naging mabuti sa nakalipas na taon at sa buong panahon, Panginoon, ng aming existence sa mundong ito, naranasan namin ang iyong kabutihan at biyaya. Nais po namin, O Diyos, sa pagtibayan ng aming pananampalataya na kayo din ang Diyos na mananatiling mabuti at mag-iingat, mag-aaruga sa amin hanggang sa panahon na kami ay kunin ninyo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa assurance na kayo ang aming Ama na nasa langit at nagmamahal kayo sa amin na iyong mga anak. As we worship you today, we pray, Father God, for your Holy Spirit to speak to us. Samahan niyo kami at maluwalhati kayo. Bigyan kami ng pananampalataya to respond in obedience and faith. In Jesus' name, amen. Amen. Ngayon po ay hindi siguro natin inakala na aabutin na natin lahat ang 2026, pero 2026 na. Buhay pa tayo. Salamat sa Diyos. Amen? At lahat ho tayo ay magbe-birthday itong taong ito. Tama? Ibig sabihin niyan, tatanda na naman tayo ng isa pang taon. Alam nyo, nung bata ako, iniisip ko, masaya lang lagi lahat. Walang masyadong alalahanin. Pero habang nagkakaedad, lalong-lalo na nagkapamilya, nagkaasawa, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang sa sarili kong buhay, kundi responsibilidad sa isa pang tao na ibinigay sa akin ng Diyos. At nagkaroon ng anak, isa at dalawa. Lalo kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad. So, natuto ako mula dun sa pagiging hindi nag-aalala, nagsimula na ako maging concerned sa maraming bagay. Wala akong pangarap na magkaroon ng kahit ano, nagkaroon ako ng pangarap, kailangan meron akong ganito. Dati sanay ako ng walang pera, ngayon ayokong wala akong pera. Dahil baka pa'y humingi at kailangan kong magbigay at wala akong maibigay. So yung mga dating hindi ko alalahanin, nagiging alalahanin ko na. Akala ko, darating ka dun sa punto ng buhay na tapos na lahat at wala ka nang alalahanin pa. Eh mukhang darating yun pagka 70, 75 years old na ako, kung aabutin ko pa iyon. Ibig sabihin, habang nagkakaedad tayo, habang lumilipas ang panahon, nagbabagong taon at nagbe-birthday tayo, sa halip na mabawasan ang mga alalahanin natin sa buhay, parang nadadagdagan. Diba? Sino sa inyo ang nakakaranas na nararanasan nyo nang nag-aalala at dumadami ang alalahanin? Pakitaas nga ng kamay ng ganyan. Ibig sabihin niyan, tumatanda kayo. At marami na kayong mga worries of life. At hindi natin maiiwasan yon. Ngayon, sa umagang ito, gusto kong bigyan tayo ng reminder, ng comfort, ng, wala na akong sound, ng check. Ayos naman. Okay naman ang bat. Okay naman. Check. Battery? Tanggalin ko na lang. Ay, yun. Check. Meron na. O baka dun lang. Yan, ito na. Okay. Okay na. So, habang nagkakaedad tayo, lalong nag-intensify, lalong dumadami, lumalawak ang mga wars of life natin. And I think that's part of being alive. Bahagi yan ng pagiging buhay natin. Marami tayong alalahanin tungkol sa health. Paano pag nagkasakit ako, ayoko magkasakit, ayoko maoperahan hanggang mamatay ako. Pero paano kung kailangang operahan? So magpapa-opera na lang. Sana hindi this year. Or sana hindi na mangyari. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako at hindi ko na kaya mag-work? I think we worry about those things. Paano yung sa mga estudyante, paano kung hindi ko maipasa yung isang subject na iyon? At hindi ako makapagtapos on time. Or paano pagka nag-aral ako lahat, magte-take na ng board exam at bumagsak ako?
Paano gusto kong magkapamilya? Paano kung this year wala pa ding naniligaw? Paano gagawin natin dyan? O hindi pa rin ako sinasagot? Or paano gusto kong magkapamilya? Wala pa rin akong anak. Anong gagawin ko sa mga bagay na ito? Paano kung masira ang relationship namin mag-asawa? At napakarami pang iba't ibang alalahanin na pinagdadaanan tayo. So this morning, magandang mapalalahanan tayo ng salita ng Diyos tungkol sa pagtitiwala at kung anong bagay ba ang dapat inaalala natin. Dahil by nature, we worry about many things. So mukhang hindi natin mapipigilan yung pag-aalala at pagiging concerned natin sa maraming bagay. Pero siguro dapat ang alalahanin natin ay yung dapat talagang inaalala natin. Hindi yung mga peripheral things sa buhay, kundi yung major, hindi yung mga maliliit, kundi talagang dapat lang na alalahanin. So, samahan niyo ako, binasa natin kanina yung Matthew chapter 6, verse 31 hanggang 34, dahil yun ang very familiar sa atin. Pero, I'd like to focus our attention now on Luke chapter 12, verse 22, pababa. Samahan niyo ako at basahin po natin. Luke chapter 12, verse 22. Ganito yung sabi. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Do not worry about your life. Sabihin nga natin, do not worry. Do not worry about your life. Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang iyong kakainin, hindi problema ng mga anak yan. Problema ng tatay at nanay yan. Kung ano ang iyong kakainin o tungkol sa iyong katawan, kung ano ang iyong susuotin, di problema ng mga tatay yan. Problema ng mga nanay yan. Ganun ba yun? dahil ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon sa mga bodega, pero pinakakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Amen? Parang mas mahalaga tayo kaysa sa uwak. Meron ba kayong kilalang nag-alaga ng uwak? Parang wala, di ba? Kalapati, inaalagaan. At iba pang mga ibon inaalagaan. Pero uwak, parang wala nag-aalaga ng uwak. Sapagkat ang uwak ay wala masyadong halaga. At hindi masyadong pogi. Higit kayong pogi kaysa sa uwak. Higit kayong mahalaga kaysa sa uwak. At kung papaanong ang Diyos ay nag-iingat sa mga bagay nito, that we consider them worthless, kayo pa kaya? That's the logic. Verse 25, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? If you keep on worrying, for instance, ikaw ay mamamatay na ng ganitong oras, alas 3 ng hapon, bukas, at nalaman mo yon, bagamat imposible yan, no? Pero halimbawa lang, and you keep worrying, so mula ngayon hanggang bukas ang alas 3, wala ka nang ginawa kundi mag-worry, hahaba ba ang buhay mo? Of course, ang sagot ay, baka umikli. Hindi hahaba. So, kaya sabi ng Panginoon, kung yung bagay na yan, kung hindi ninyo kayang gawin ang ganyang kaliit na bagay, bakit kayo mag-aalala tungkol sa iba pang bagay? You cannot even extend your life. Tingnan ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o gumagawa ng mahisusuot nila. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na iyon sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinaramtan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Ibig sabihin, napakaikli na ng buhay nila. Parang wala masyadong halaga, pero ang Diyos mismo ang nag-aalaga sa kanila. Ang Diyos ang nagbibigay ng kagandahan sa kanila. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. So, I think yung bottom line ay ito talaga ay usapin ng pananampalataya. If you believe in God, if you trust God, then you can rest in Him because you know that He will take care of us. So, instead of worrying day after day, you cultivate your faith and trust in the Lord. Yan ang opposite niyan. Yun ang kalaban niyan. Pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag kayong mabahala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo. Huwag kayong mag-aalala tungkol sa mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga tao sa mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Sabi ng ibang version,
Yang pag-aalala, hindi gawain ng Kristiyano yan. Hindi gawain ng mga believers yan. Yung pag-aalala, yan yung pinagkakabalahan. Yan ay ginagawa ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos o mga pagano. Ibig sabihin, instead of trusting the Lord, they trust in themselves. So because they do not know what will happen tomorrow and they cannot do anything about tomorrow, they just worry. Ano bang mga alalahanin ng tao sa mundong ito? Generally, ang alalahanin ng tao sa mundo ay basic. Pagkain, inumin, daramtin, bahay, di ba? Education, health. Yung mga bagay na ito. Halos lahat ng tao. Kaya pag tinanong mo, ano ang pangarap mo? Ano ang gusto mo ngayong taong ito? Oh, sana naman umunlad. Sana naman kumita ngayon ng maganda-ganda. Sana naman walang magkasakit. Sana makapagtapos sa mga bata. Sana magandang pagsasama naming mag-asawa. Sana mababait ang aking mga anak. Sana gumanda, makapag-pumikap ang negosyo natin. So basically, we worry about the things of this, the things in this world. Yung mga bagay sa mundong ito. That's general. Halos believer, non-believer, yan ang pangunahing concern. Pero sabi ng Panginoon, actually, itong mga worries na ito, sa mundong ito, hindi pang inyo. Yan ang mga pinagkakabalahan ng mga pagano. Ibig sabihin ng pagano, mga walang pagkilala sa Diyos, walang pananampalataya sa Diyos. Ang sakit naman nun, kasi pagka nag-aalala ka pala, at pagka ang iniisip mo lagi ay yung pera, pagkain, at yung mga bagay sa mundong ito, parang lumalabas na you're acting like a pagan. You may not be a pagan, you might be a believer, pero namumuhay ka na parang pagano, parang walang pananampalataya sa Diyos. Kung lahat yon ang pinahinahabol mo sa buhay na ito. Yan ang mga bagay na ito ang pinahalagahan ng mga tao sa mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. So what's the point? Ang point ay, instead of worrying, trust the Lord because He knows that you need them. Alam ng Diyos na kailangan mo yon. Therefore, huwag ka na mag-alala, hayaan mo ang Diyos ang mag-take charge. Alam ng Diyos na nasa langit na kailangan ninyo ang mga yon. Sa halip, eto na. Ito yung worry ninyo. Pagsikapan muna ninyong gawin kung anong mahalaga sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, sa halip na mag-alala ka at pahalagahan mo ang mga bagay na para sa iyo ay mahalaga at mahalaga sa mundong ito, matutunan dapat natin na ang pahalagahan ay yung mga bagay na may halaga sa paningin ng Diyos. At ang pagsikapan natin na hindi yung sundin ang mga gusto natin at matanggap ang gusto natin, kundi sundin ang kalooban ng Diyos. That's your concern. So kung tatanungin tayo, sa buhay na ito, ano ang pangunahing concern natin? Ano ang pinaka-main thing sa buhay na ito? Ang magkaroon ng magandang pamilya? Ang magkaroon ng magandang trabaho? Ang magkaroon ng masarap na pagkain? Ang manatiling malusog? Yun ba yung concern natin? I mean, hindi ito yung mga bagay na walang halaga talaga. May halaga naman ito. Pero kung isipin mo, yan din naman lahat ang worries ng lahat ng tao. Kristiyano hindi. So, yun din ba ang mahalaga sa atin bilang mga believers? Yun din ba ang pinakapangunahin sa buhay natin? Interestingly, si Jesus na nagtuturo, ang sinasabi niya, hindi yan ang mahalaga. Kung hindi yan ang mahalaga, meron pa bang mas mahalaga sa buhay? Meron pa bang mas mahalaga sa masarap na pagkain? Meron pa bang mas mahalaga sa magandang relasyon? Meron pa bang mas mahalaga sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko? Meron pa bang mas mahalaga sa edukasyon? Ang sagot ni Jesus, meron. Ano yon? Yung Diyos. At ang pagsunod sa Diyos. That's the most important thing in life. Kaya from time to I like New Year at birthdays. Kasi ito yung mga checkpoint. Ito yung nagsisilbing paalala sa atin. Tumigil muna, pag-isip-isipan, tama pa ba yung pinupurso ko sa mundong ito? Tama pa ba yung hinahabol ko? Baka habol ako ng habol, gising ako ng gising sa bawat umaga, kahit ayoko pang gumigising na ako. Kasi kailangan kong magtrabaho at kumita para mangyari itong gusto ko, itong pangarap ko. Ano yun? Tama pa ba? Day after day, you work, you tire yourself, you push yourself hanggang doon sa limit para lamang maabot ang gusto mo. Ano ba talaga ang inaabot mo sa mundo? What do you really want in this life? Tama ba? Baka naman hindi.
Baka naman hindi Diyos ang pinakadulo ng bagay na yan. Baka naman misis mo lang ang dulo ng lahat. O anak mo lang ang dulo ng lahat. O career. O personal image. Ano ang pinakamahalaga para sa atin? From time to time, maganda na tumigil tayo at pagtanungin ang sarili natin, bakit nga ba ako nagpapagod? Bakit ko ginagawa ang lahat ng why am I spending so much in this? So much time, so much money, so much attention. Bakit ko ginagawa ang lahat ng ito? Para saan ang lahat ng ito? Pasalamat tayo sa Diyos kung sa kaduluduluhan ng lahat ng pinagsisikapan natin ay Diyos ang naroon. Ang masakit, kung sa kaduluduluhan ng lahat ng iyon, wala palang laman. Na pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, sasabihin natin, sayang. Kung bata pa sana ako, kung nasa 40s pa lang sana ako, kung nasa 20s pa lang sana ako, ito ang gagawin ko. But the moment you're 60 or 70, there's no way to be 20 again. Wala na. Hindi mo na may babalik. Kaya kung nang hinayang ka, kung at the end of your life, sasabihin mo, kung bata lang ako. Hindi na ho. Pangarap na lang talaga yan. Hindi ka na magiging bata. Pwede kang bumili ng chupon para magmukha kang bata, pero hindi ka magiging bata. There's no way. Kaya nga crucial, ang wisdom ay ito. As the Lord gives you time, as the Lord gives you another year, katulad nito, make sure that you will do the things that God really wants you to do. Gawin mo talaga yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, yung talagang tama at makabuluhan sa buhay nito. Otherwise, walang way para iburahin. Hindi mo po pwedeng i-do o undo parang sa computer. Sa buhay na ito, pagkatapos ng January 1, 2, 3, ngayon 4th na tayo, there is no way na pwede mong balikan yung January 1, 2026. Wala na ho. Tapos na. Nakakatatlo na tayo. Ngayon, kung sinayang natin yung 3 araw na yon, sayang na talaga lahat yon. Ngayon, kung halimbawa sasayangin natin itong kalahating taon na hanggang June, sasabihin mo, magsisimula na talaga ako maging healthy sa August 25. There's no way. Kaya, whatever it is that God wants you to do, make sure that you do it now. Gawing makabuluhan ang buhay natin. Let us obey the Lord because that's the most important thing in life. Obedience to God. Doing the will of God. Allowing God to reign in your life. Para siyang maging hari at pagharian tayo ng Panginoon. So, going back, instead of worrying about many things, sa halip na mag-alala sa maraming bagay sa mundong ito, banggitin ko ho ang malinaw na sinasabi ng Bible mula sa tekstong ito. There are 3 reasons why we should not worry. Number 1, huwag tayo mag-alala kasi ang Diyos talaga nangangalaga sa atin. Hindi naman tayo. Hindi naman tayo talaga. We just think, we just assume dahil pinagkalooban tayo ng Diyos ng lakas, ng opportunity, ng talents, meron tayong trabaho. So, inisip natin, kaya ako kumikita kasi may trabaho ako. Diba? That's what we think. Pero sabi ng Deuteronomy, it is God who gives us the power, the ability to earn wealth. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan at even the opportunity para magkaroon tayong trabaho. At magandang trabaho. At kumikita tayo. Pero sometimes inisip natin, ako yan. Kasi sa diskarte ko yan. Magaling kasi ako eh. Magaling ako sa tao, magaling ako sa trabaho, kaya ako yan. Yun ang akala natin. Pero naisip ba natin na at any moment, pwedeng mawala ang galing natin, mawala ang lakas natin, mawala tayo ng connections. At any moment, mawawala lahat yan. Magkasakit ka lang, bukas wala ka na. Sa totoo lang. Kung iniisip mo, mahal-mahal ka ng mga katrabaho mo at ng company ninyo, subukan nyo magkasakit at walang magawa. Ewan ko kung hikikip niya kayo. The best thing that they can do is hire another person para tuloy ang trabaho. They would not care. They don't really, well, they care by maybe giving you the benefits, but they would not probably even take time to see you. Kaya lahat ng inaakala natin na we're in control, kaya natin lahat ng ito, itong gagawin ko, bukas itong gagawin ko, then I will earn money, sabi ni James, hindi mo nga alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Dahil ang buhay ng tao parang usok. Nakikita mo ngayon, bukas wala na, maya-maya wala na. Ganyan ang buhay natin. So you don't really know. Kaya, kung ganyan ang kalagayan, huwag nating ipalagay na
Meron tayo ng anumang nasa atin at may kakayanan tayo because of who we are and what we do. Hindi totoo yon. Ang totoo, binibigyan na tayo ng Diyos ng buhay, ginigising niya tayo araw-araw, binibigyan tayo ng kalusugan, ng kalakasan, binibigyan niya tayo ng opportunities, then by performing what we're doing, then we earn money, but all these things comes from God. Galing sa Diyos lahat ng yan. Kaya, huwag kayong mag-alala, sabi ng Panginoon, dahil ako ang nag-aalaga sa inyo. Hindi naman talaga kayo. So, sa halip na mag-alala, magtiwala sa Diyos. Sa halip na mag-alala, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, huwag tayong mag-alala, hindi lamang dahil ang Diyos naman talaga ang nangangalaga at hindi tayo. Huwag tayong mag-alala dahil sa totoo lang, kung ang pinag-aalala natin ay buhay na mismo, hindi lamang yung mga accessories of life, hindi lamang yung mga pagkain, damit, education, kundi kung even if you're worrying about your life itself. Halimbawa, masyado ka ng focus. Natutunan mo na hindi pahalagahan ang mga bagay, mga borloloy ng buhay. Para sa iyo, buhay na talaga ang pinakamahalaga. Life itself. Well, kung kahit buhay na mismo natin ang pinaka-concern natin, hindi pa rin tayo may hawak ng buhay mismo. Pwede mo sabihin, ay, kahit mawala na yung mga ari-arian ko, kahit mawala na lahat ng certificate ko, kahit wala na nakakilala, basta buhay ako. Well, ultimo yung buhay mo, hindi mo pa rin hawak. Dahil ang sabi ng Bible, sino sa inyo makakapagpahaba ng iyong buhay kahit isang oras, kahit isang saglit lamang sa pamamagitan ng pag-aalala? Alam mo, ang madalas na illustration na gagamit ko rito ay yung pagsakay sa aeroplano dahil ayaw ko talagang sumasakay sa aeroplano. Minsan, pagka lilipad ako, sasabihin, oy, ingat. Anong pag-iingat ang pwede kong gawin? Ingat ako. Papa, ang pwede ko lang ingatan, huwag ako makasagi siguro, huwag ako matumba, pero pagsakay sa aeroplano, nakalutang ho ako ng 30 feet above the ground, 30,000 feet above the ground ba yun? Anong gagawin ko pag, kahit lahat kayo magsabay-sabay, ingat ka, Pastor, anong gagawin ko rito? Nakahang ako, hanggat nakahang ang aeroplano sa taas, ang puso ko ay nakahang din. Yung sikmura ko, lutang din. Ganun na pa. Kung 8 oras yan, 8 oras din nakalutang ang damdamin ko. I mean, anong gagawin ko dyan? Ngayon ko sasabihin ko, alam niyo ang po pwede ko lang gawin doon, mag-alala. Yun lang ang pwede kong gawin. Kaya ginagawa ko, nag-aalala ko. Pero parang wala ding epekto ang pag-aalala ko. Kaya madalas, pagkasama ko si Nika, sasabihin niya sa akin, oh, nakatulog ka? Hindi ka ako. Bakit di ka nakatulog? Alam, tinutulungan ako ng piloto. Baka hindi niya lamang gagawin niya. So, tinutulungan ko. How? Nag-aalala ko. Huwag niyong gagayahin. Pero one time, nung lumipad ako na matagal-tagal, gusto ko makatulog. Gusto makalimot. Gusto kong uminom. Humingi ako ng Jack Daniels. Maliliit lang naman yun, di ba? Nakakatatlo na ako, hindi ako tinatamaan. Sabi ko, parang pwede ako maging manginginom, Wala. Nag-aalala ko. Pero, tanong, what did I do? Anong nagawa ko by worrying? Did I contribute anything? Dahil ba sa pag-aalala ko, naligtas kami. Alam nyo, yan ang sinasabi ng Bible. Walang magagawa ang pag-aalala. Well, humanly speaking, siyempre ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Sa tingin ko, sa halip na humaba, pwedeng umikli. O at least pwedeng sumama ang pakiramdam mo sa pag-aalala. Absolutely, worrying does not help, does not do anything good to us. Kaya, sa halip na mag-alala, sa halip na mag-alala sa mga bagay na posibleng mangyari na hindi naman. Naisip niyo yan? Natatakot ka sa bagay na baka mangyari, pero hindi naman. Pagkatapos ng bagay na kinakatakutan mo, ang lahat ng nangyari ay nag-alala ka lang. Wala naman talaga nangyari mabuti. Pagka ikaw isasalang sa operasyon, pwede ka lang himatayin sa katakot. Pero, wala namang magagawa sa doktor yun. Walang epekto yun. So, completely useless ang pag-aalala. Sabi ni Jesus.
Kung hindi nyo naman mapapahaba ang buhay ninyo sa pamamagitan ng pag-aalala, bakit pa kayo nag-aalala sa ibang bagay? That's verse 26 is saying, kung hindi ninyo kayang gawin ang ganyang kaliit ng bagay, yung pagpapa-extend ng buhay, bakit kayo mag-aalala tungkol sa iba pang bagay? You cannot even take care of your own life. Why do you worry about many other things? It's pointless. So, huwag tayong mag-alala sapagkat ang Diyos ang nangangalaga sa atin at huwag tayong mag-alala dahil ang Diyos mismo ang may hawak ng buhay natin. Sa tingin ko, ang pinakadulo ng fear ng tao is death. We do not want to get hurt. We do not want to meet an accident. Ayaw nating magutom. Ang lahat, pag pinagsama-sama mo yan, we don't want to die. Tama? Ayaw natin mamatay. Kasi pag nagkasakit tayo, sabi natin, okay lang, basta gagaling. Ma-aksidente, okay lang, basta wag mamatay. Manakawan, okay lang, basta buhay. Well, may hawak ng buhay natin ay ang Panginoon. So, don't worry. And then lastly, ang Diyos, huwag tayong mag-alala kasi ang Diyos ang dapat nating paglingkuran, hindi yung sarili natin. By worrying, we want to do everything in our capacity to protect ourselves, to feed ourselves, to clothe ourselves, to take care of ourselves, and to sustain ourselves. Ginagawa natin lahat for ourselves, para sa atin, para sa pamilya natin, anak natin, pangarap natin. Halos magpakamatay na lahat ng mga tatay para lamang sa pangarap ng pamilya. Pumupunta ng abroad, iniiwan ng pamilya para sa pamilya. Nagtatrabaho, umaga-maga, babalik gabi na para lamang sa pamilya, para sa pangarap. Lahat ginagawa. Pinaglilingkuran ang pangarap. Pinaglilingkuran ang pera. Ang sakit naman pakinggan, pero totoo naman na we do almost everything we do because we want money. Kung ayaw niyo maniwala, subukan niyong alisin ang pera. Kung gagawin niyo pa yung ginagawa ninyo, I'm sure di niyo nagagawin yan. Kung wala naman palang pera, wala. Pero kung may pera, kahit na mahirap, ginagawa. In other words, it's really for money. So, gawa tayo ng kaya sabi ang paalala ng Hebrews 13, huwag kayong magmukhang salapi. Sapagkat, sinabi ng Diyos, kinukot natin madalas ito, kahit hindi pera ang usapin. Pero pera ang konteksto nun. Huwag kayong magmukhang salapi. Huwag kayong magmukhang pera. Ang ibig sabihin ng mukhang pera, hindi talaga mukhang pera. Kundi, pera lagi ang nasa isip. Pera lagi ang pangunahing concern. Magkano bang kikitain natin dyan? Kikita ba tayo dyan? Pag hindi, wag na. Pag kikita, yes. Gagastos ba tayo dyan? Pag gagastos, wag. Parang pera lahat. Lahat usapin ay pera. So, ang sabi ng Bible, wag kayong magmukhang salapi. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi, hindi ko kayo iwan ni pababayaan. Ano yung sabihin nun? Money is not your concern. That's my concern. Yung pera, hindi mo concern yan. Ako ang concern. Akong concern ko yan. Parang anak din natin. Kung ang anak ko ay nag-aalala sa anumang bagay at nakikita kong stress na masyado, pwede kong tapikin. Ano ba yun? Kailangan ko po kasi ng pambayad sa school. Ay, hindi mo problema yan. Ako yan. Problema ko yan. Bukas po kasi wala akong pagkain. Ay, hindi mo problema yan. Problema namin ng nanay. Ako yan, ako bahala dyan. Wala akong damit. Ako bahala dyan. So if you see your child worrying, nag-aalala, ano sasabihin mo? Pambira ka naman. Parang nagre-reflect na ng pagtingin mo sa akin yan Di ba? Anong sasabihin mo? Kung ang anak mo ganyan, anong klaseng tatay ka naman? At least sa pananaw niya. So, by worrying of many, many things in this life, para mong sinasabi sa Diyos na, ano naman klaseng Diyos ang pinagtitiwalaan mo kung ganyan ka? Lumalabas na wala kang
titiwala talaga sa Diyos. You don't really trust the Lord. Or you don't know, probably you don't know Him. Baka hindi mo alam kung sino ang Diyos. Ang sabi nga ng Diyos, nagpapakilala na siya, yung mga halaman, ako ang nagdadamit na maganda dyan. Yung mga ibon, ako ang nagpapakain sa mga yan. Why don't you trust me? Mas mahalaga ka sa mga yan. Why don't you trust me? I take care of them. I'll take care of you. So nagpapakilala na ang Diyos. Kaya sabi niya, kaliit naman ang pananampalataya mo. So, ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, kayong magmukhang pera, magmukhang salapi, sapagkat hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan. That's my concern. So what's your concern? Ano naman ang concern mo dapat? You seek first the kingdom of God. Ang ibig sabihin niyan ay, paglingkuran mo ako. I'll take care of you. Akong bahala sa iyo. Kaya nga sabi ng verse ng 31, verse 30 muna, alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan niyo mga ito. Alam ng Diyos yan. Bago mo pa alalahanin yan, inalala na ng Diyos para sa iyo yan. Verse 31, sa halip, pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa kaharian ng Diyos o yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, paghahari ng Diyos. At ang promise ng Panginoon, lahat ng pangangailangan ninyo, ipagkakaloob niya. You see, yung pangangalaga sa atin buhay, pagpapanatili sa ating buhay, at pagsusupply ng kailangan natin sa buhay, concern ng Diyos yan. Hindi natin. Ang concern natin ay ang sundin ng kalooban ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, hayaan natin pagharian tayo ng Diyos. Paano ako magkakaroon ng pera? Ang sabi ng Panginoon, if you need them, all these things will be given to you as well. Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Serve the Lord. Now, to balance that, para hindi tayo magkamali, naisipin, hindi na ako magtatrabaho, doon na ako sa church. No. The point is, whatever it is that you're doing, do it for God, not for money. Halimbawa, kung ikaw ay mananahi, huwag kang maging gahaman sa salapi. Kung ikaw ay doktor, halimbawa, mekaniko ka, huwag kang maghaging gahaman sa salapi. Pinapahangin na lang ang gulong, gusto mo nang i-overhaul ang buong kamakina. Mananahi ka po, pwede namang i-repair, gusto mong palitan ng buong side. Whatever it is that you're doing, huwag tayong magmukhang pera. Don't serve money. Serve the Lord. Kasi, ang paglilingkod sa Diyos, naturally, gives you blessings. Ang paglilingkod sa Diyos ay natural na nagbibigay at sinusundan ng pagpapala. Totoo yan. Kahit tanongin ko kayo, at madalas na banggit ko na ito noon, kung kayo naghahanap ng mekaniko, kanino kayong mekaniko magpapagawa? Sa mukhang pera? O doon sa gumagawa alang-alang sa Diyos, naglilingkod sa Diyos? Kung kayo ay kukuha ng doktor, kukuha kayo ng doktor na alam nyo naglilingkod sa pera o sa Diyos? Kaya ultimately, yung mukhang pera, walang pera. At yung ayaw sa pera, at naglilingkod lang sa Diyos, hindi naman ayaw, kundi walang pakialam sa pera, at naglilingkod sa Diyos, naturally, sinusundan ng pera. Tama ba? So, pabayaan natin ang pera. Kasi kusang sumahabol sa atin yan eh. Habulin mo ang Diyos, lumingon ka may sumusunod. Magmukha na yata tayong prosperity. Pangit. Pero naturally, if you serve the Lord will bless you. Promise ng Panginoon yan. So, huwag kayong magmukhang pera. Huwag niyong habulin ng pera. Huwag niyong gawing pangunahing hangarin sa taong ito ang kayo'y magkapera. Dahil malamang sa hindi, you'll be frustrated. Ang gawin niyong pangarap sa taong ito ay ang paglingkuran ng Diyos, sundin ang kalooban ng Diyos, bahala na ang Diyos magbigay sa atin. Kaya niyo bang pagtiwala ng Diyos dyan? I mean, let's just serve the Lord, bahala ang Diyos, and we can trust the Lord. We choose to trust Him.
and allow Him to work and bless us. We don't serve Him because we want to be blessed. We serve Him because that's what we need to do. At yan ang kalooban ng Diyos. Ang concern natin, ang paglingkuran ng Diyos, hayaan mong gawin ng Diyos ang kanyang tungkulin naman at ang kanyang concern na sinasabi niyang, akong bahala sa inyo. So, in other words, in one sentence, ito ang point ng message na ito. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Amen? Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa assurance na kayo ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kayong Ama na nasa langit, na nakakaalam ng sitwasyon namin, ng kalusugan namin, ng pangangailangan namin, at mapagtitiwalaan namin kayo sa lahat ng bagay na ito. Ano man ang concern na meron kami, Panginoon, nais po namin ipagkatiwala sa iyo. Turuan nyo kami na huwag maging maalalahanin in a negative way. Huwag kaming mag-alala. Huwag mag-worry. Sa halip, magtiwala sa iyo. At nais namin, O Diyos, na makita ang pagkilos ng iyong kamay, makita ang iyong kabutihan at masaganang biyaya sa amin habang kami po ay naglilingkod para sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoon, na huwag habulin ang mga pagpapala, huwag sarili ang aming paglingkuran, kundi kayo lang. Turuan niyo kami, Panginoon, na gawing pangunahin ang pangunahin talaga sa buhay na ito. And that is by living for you, by serving you, by obeying you, by living for your glory. Maraming salamat po sa ganitong paalala. Nawa, O Diyos, maluwalhati kayo sa buhay namin. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Is faithful to His word, even when there seems no way. Though time may pass, His memory will not fade. His promises will never fade. Faithful He has been, faithful He will be. Time and time again, His word returns complete. To His truth I cling when the night is deep. Faithful He has been, faithful He will be. Is gracious when I doubt. He draws near though I retreat. Though I may wander through the wilderness, He goes with me and gives me peace. Gracious He has been, gracious He will be. What I don't deserve, the Father gives to me. Where He leads my feet, I shall not want or need. Gracious He has been, gracious He will be.
is worthy of my song. Countless are his awesome deeds. His mighty hand has parted raging seas. For those he loves, he has redeemed. Worthy he has been, worthy he will be, crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy he has been, worthy he will be. He is my provider, covenant protector. Oh, my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful redeemer. Oh, my hope is in the Lord my God. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful redeemer. All my hope is in the Lord my God. Worthy he has been, worthy he will be, crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy he has been, worthy he will be. Worthy he has been, worthy he will be, crowned in endless praise, all earth and heaven sing. Holy is the Lord, who reigns in majesty. Worthy he has been, worthy he will be, worthy he has been.